Pinaghintay mo lang sa walang babaeng napili ko para i-blind date mo, anak naman. Sobrang effort ko sa paghahanap ko ng babaeng makakasama mo tapos ikaw naman, hindi mo man lang magawang i-appreciate yun. Umamin ka nga sa aking bata ka. Bakla ka ba kaya kat hindi ka nagkakaroon ng interes sa mga babaeng ipinakikilala ko sa'yo? Palatak ni Ginang Aurora sa panganay at nag-iisang anak na lalaki na si Alejandro. Sinadya talaga nitong anak sa opisina nito dahil ni isa sa mga tawag nito ay hindi man lang sinasagot. Napabugan na lamang ng hangin si Alejandro matapos sermonan. Mama naman, hindi ho ako ganun. Ano ba naman kayo? Wala lang ho talaga sa isip ko mga ganyang bagay. Tsaka ayoko ho ng sakit sa ulo. Toyoin pa man din yung mga babae. Sana naman po, maintindihan yung wala pa talaga sa interes kong pagkakaroon ng kapareha. Pilit niyang pagpapaintindi sa inang lahat na lang ginagawa magkaroon lamang siya ng karelasyon. Sa kanila kasing magkakapatid, ay siya na lamang itong walang masasabing sariling pamilya. Siya pa naman itong panganay ngunit siya pa itong napag-iiwanan. Hindi naman talaga sa ayaw ni Alejandro na sumubok. Sadyang natatakot lamang siyang maulit ang nangyari sa kanya sa nakaraan. Minsan na kasi siyang umibig ngunit pinagtaksilan lamang siya ng babaeng pinag-alayan niya ng kanyang puso. Walang alam ang pamilya niya dahil inilihim niya ang bagay na yon. Kaya't gano'n na lamang siya kung utusan na mag-asawa na. No! Hindi ako papayag na hindi ako magkakaroon ng apo sa panganay ko. Itatakwil talaga kita kapag ipinagpatuloy mo yung gusto mo. Mariing pananakot ng Ginang. Sabik na kasi itong magkaroon ng munti sa panganay na anak. Umarko na lamang ang kilay ni Alejandro sa sinabi niyo ng ina. Pang-ilang beses niya na bang narinig rito ang mga katagang yon. Hindi niya na halos mabilang. Palagi na lang tong nagbibigay ng banta pero hindi naman sa kanya ginagawa. Bakit ba kasi hindi mo mapagbigyan ng hiling ko sa'yo, anak? Gusto ko lamang namang magkaroon ng apo sa'yo eh. Higit sa lahat, gusto ko magkaroon ka ng pamilya na masasabi mong sa'yo talaga. Malungkot ang tumandang mag-isa, iho. Anito, hindi tuloy napigilan ni Alejandro na hilutin ng sentido. Pag-iramdam niya'y sumasakit yun bigla. Tumingin siya sa ina na batid niyang nagtatampo na at nadidismaya sa kanya. Okay, alright, I promise. Napipilitan niyang sabi dahilan para gumuhit ang ngiti sa labi ng kanyang ina. Niyakap pa siya nito ng may galak. Talaga ba anak? Naku, salamat naman. Hindi lang akong pinasaya mo dahil alam ko na pati ang papa mong nasa langit masaya rin dahil sa wakas. Susubok ka na. Nagagalak nitong sabi. Hinaplos pa ni Aurora ang pisngi ng anak na si Alejandro, tsaka bumitaw sa yakap. Ipakilala mo agad siya sa akin pag nakita mo na siya anak, ha? At tsaka nga pala, mangingibang bansa na muna ako. Kabuanan na kasi ng bunso mong kapatid kaya't kinakailangan nandun ako. Hindi ko naman kasi pwedeng palagpasin ang araw kung kailan makikita ko na sa unang pagkakataon ng apo ko. O siya, maiwan na kita. Marami pang kailangan gawin ng mama mong maganda. Basta't yung pangako mo anak ha, hindi ko kalilimutan yon. May ngiti sa labi nitong bilin. Tinapik pa muna siya ng ina sa braso bago nito nilisan ng kumpanya. Napasandal na lamang siya sa swivel chair at pinaglaruan sa kamay ang hawak na ballpen. At maya-maya'y hinilot muli ang sentido. Mukhang napasubo siya sa binitawang pangako dahil saan naman siya kukuha ng babae na iyaharap sa magulang? Naputo lang malalim na pag-iisip ni Alejandro nang tumunog ang kanyang cellphone na naroroon sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala sana siyang planong sagutin yon. Pero nang tingnan niya kung sinong caller, ay hindi siya nagdalawang isip na sagutin ang tawag. Mother Agnes, napatawag ho kayo. May problema po ba? Mahinahon ng boses na tanong niya sa madre na siyang nag-aalaga sa mga batang inabandonan ng sarili nilang pamilya. Isa lang ang kanlungan sa mga orphanage na sinusuportahan niya. Wala naman, iho. Nais ko lamang magpasalamat sa donasyong ibinigay mo sa bahay kanlungan. Napakalaking tulong ng ibinahagi mo sa mga bata Hindi kita naabutan noong pumunta ka rito. Kaya't formal akong nagpapasalamat kahit na dito man lang sa kabilang linya. Maraming salamat sa walang sawang pagtulong mo sa mga bata Naway pagpalain ka palalo ng ating ama at bigyan ng lakas ng sa ganun marami ka pang matulungan. Anang madre,
Mahina siyang tumawa kasunod ng pagtingin niya sa clear wall ng kanyang opisina. Hindi po ako magsasawang tumulong sa mga batang nangangailangan. Dadalaw po pala ako sa mga bata mamaya. Magdadala po ako ng hapunan para po sa lahat. Kaya wag na po kayo maghanda ng pagkain ng mga bata. Anya sa kausap. Natutuwang sumang-ayon sa kanyang madre. Tinapos niya na rin ang usapan dahil marami pa siyang kailangang pirmahan. Pero bago balikan ng trabaho, ay tinawagin niya na muna ang kaibigang may sariling restaurant para magpaluto ng mga pagkaing dadalhin niya sa kanlungan. Maraming klase ng putahe ang ipinaluto niya sa kaibigan at sinabing dadaanan niya na lamang pagkalabas niya ng Al Construction Company. Bandang 5:00 na rin ang matapos ang lahat ng kailangang tapusin sa trabaho. Dumiretso na rin agad si Alejandro sa restaurant para pick upin ang mga ipinaluto niya. Pinasobrahan ko yung luto para sure na busog talaga yung mga bata. Nagpagawa na rin ako ng iba't ibang flavor ng cake pang himagas nila. Balita ko kasi mahilig sila sa cake, kaya't ginawan ko na rin sila. Saad ng binatang chef matapos nitong utusan ng ilang staff na ipasok na sa kotse ni Alejandro ang mga hinandang pagkain. Salamat, nasend ko na rin pala sa bank account mo yung bayad sa lahat ng ipinahanda ko. Anya rito. Di ka man lang nagsasabi. Libre ko na sana yung mga hinanda naming to sa mga bata. Kamot kilay nitong sabi na ipinagkibit balikat lamang ni Alejandro. Mauna na ako, paalam niya. Tumango naman to kaya't pumasok na siya sa kanyang pick-up. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng kotse dahil baka nagugutom na mga batang batid niyang sabik na naghihintay sa pagdating niya. Pagdating doon ay agad siyang sinalubong ng ilang madre. Sinabi niyang meron siyang dalang maraming pagkain kaya't kinuha na yun ng kababaihang naglilingkod sa Diyos at dinala na yun sa malawak na hapag para pagsaluhan ng lahat. Kuya Alejandro! Tuwang-tuwang mga bata nang makita siya ng mga ito. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang salubungin ng mga batang hindi pinanindigan ng kani-kanilang mga magulang. Ibinuka niya ng malaki ang kamay sabay ng kanyang pagluhod. Isang mahigpit na yakap ang iginawad niya sa mga paslit. Kamusta na kayo? Namiss niyo ba ako? Malaki ang ngiti niya sa labi nang bahagyang kumala sa yakap ng mga bata. Kapag nasa loob siya ng bahay kanlungan, ay tila ba ibang tao siya. Kilala kasi siya ng mga taong nakapaligid sa kanya sa pagiging istrikto at malayelo ang pag-uugali. Sobra po! Hinihintay ka nga po namin dahil gusto naming ipakilala sa'yo si Ate Mercedes. Siya po yung pinaka-ate namin dito at wala pa po siyang boyfriend. Kayo na lang po ni Ate Mercedes, Kuya Alejandro. Dahil bagay na bagay po kayo. Maganda't mabait po si Ate Mercedes. At gwapo tsaka mabait naman po kayo. Sunod-sunod na pahayag ng batang si Lucy. 10 taon na ito. Ito rin ang pinaka-close kay Alejandro. Dahil parang sariling kapatid ang turing nito sa kanya. Alanganin namang ngumiti si Alejandro. Napakamot rin siya sa ulo dahil hindi niya alam kung anong dapat na sabihin o itugon sa panglalakad ng mga ito sa dalagang si Mercedes. Magsasalita na sana siya nang tawagin na ni Mother Agnes sa mga bata. Maging siya'y tinawag na rin. Halina kayo, kumain na muna tayo. Anya't tumayo tsaka inakay ang mga bata, patungong hapag. Nasaan po si Ate Mercedes, Mother Agnes? Usisa ni Jack na matalik na kaibigan ni Lucy. Magkasing edad lamang ang dalawang bata. Kanina pa nitong hinahagila pang mabait na dalaga ngunit hindi nito makita-kita. Napagkasunduan kasi ng dalawang bata na pagparisin ng kuya at ate nila dahil nakikita nilang bagay na bagay ang mga ito sa isa't isa. Nasa bayan ng Ate Mercedes ninyo. Meron lamang akong ipinabibili sa kanya ngunit pauwi na rin naman yun. Hintayin na lamang natin. Ngumiting tugon ni Mother Agnes. Tumangu-tangu naman ang batang si Jack, maging si Lucy at ang iba pa. Okay lang po ba kuya kung hihintayin natin si Ate Mercedes para po magkasabay-sabay na tayong kumain? Tanong ni Lucy. Oo naman. Malambing ang tono niyang tugon. Hindi niya alam kung sinong tinutukoy ng mga ito dahil ngayon niya lamang narinig ang pangalang Mercedes sa loob ng bahay kanlungan. Pangatlong beses niya palang kasi itong pagpunta sa orphanage ng mga bata. Hindi lang naman kasi mga batang pinababayaan ng mga magulang ang tinutulungan niya. Tumutulong din siya sa mga matatandang inayawanan ng kani-kanilang mga anak.
Nakakalungkot lamang dahil pinabapayaan ng mga taong dapat na kumakaling at umaaruga sa mga ito, ang mga bata't matatanda. Nasusuklam siya sa mga taong ginagawang basura ang mga tinutulungan niya. Kapag napupunta siya sa orphanage ng mga matatanda, nadudurog ang puso niya. Nakikita niya ang pagtangis ng ilang matatanda. Ang paghahanap ng mga ito sa kani-kanilang mga anak at apo. Ang paghahangad na sana'y muling mahagkan at mayakap ng mahigpit ang kanilang mga dugo't laman. Kay sakit lamang isipin na porket wala ka ng silbi sa mundo ay itatapon ka na lamang na parang basura. Buhay ka pa ngunit itinuturing ka ng patay. Pasensya na po, Mother Agnes, kung medyo natagalan ako. Mahinhing wika ng dalagang kapapasok lamang sa malaking dining ng kanlungan. Napunta kay Mercedes ang atensyon ng lahat kaya't matamis siyang ngumiti. Dumapuri ng mga mata niya sa binatang lihim niyang hinahangaan dahil sa kabutihang ibinibigay nito sa kanila, lalong-lalo na sa mga bata. Ngumiti rin siya ng matamis sa lalaki na ginantihan naman ito ng isang tipid na ngiti. Parati niyang nakikita ang kabutihang ginagawa nito sa mga bata, kaya't namamangha siya rito. Hindi lamang maganda ang panlabas nito, maganda rin ang kalooban nito kaya't hindi niya mapigilan ang sariling hangaan ng binata. Ate Mercedes! Sabay-sabay na tawag sa kanyang pangalan ng mga bata. Ngiti na lamang ibinalik niya sa mga ito. Ayos lang yon. Halina't nang mapagsaluhan na nating lahat itong dala ni Mr. Alejandro Salazar. Saad ni Mother Agnes. Tumangwang dalaga. Itinabi na muna nito mga biniling gulay. Habang kumakain ay hindi mapigilang pagmasdan ng binatang dalaga. Napapaisip siya kung papayag ba ito sa iaalok niyang kontrata. Ang sisarap po nito mga pagkaing dala niyo, kuya. Puno ang bibig na sabi ni Lucy. Sumang-ayon naman agad ang iba pa. Sinita naman to ni Mother Agnes na huwag magsasalita kapag puno ang bibig. Humingi naman agad ng paumanhin ng batang babae. Hindi lamang kasi nito mapigilang purihin ang kanilang kinakain dahil sobrang sarap na mga iyon at bibihira lang rin silang makatikim ng ganoon. Matapos kumain ay naghanap ng tiyempo si Alejandro para makausap ang dalagang plano niyang gawing peking asawa. Mercedes, tawag pansin niya sa dalagang ngayon ay nagpupunas sa mga platong hinugasan. Kasalukuyang naglilinis ng kani-kanilang mga sarili ang mga bata, kaya nagkaroon na siya ng tsansang kausapin ng dalaga. Lumingon naman agad ang dalaga, tsaka niyang sinalubong ang tingin ng hinahanga ang binata. Dahil ano bang sadya nito at pinuntahan pa siya mismo sa pinaguhugasan ng mga pinagkainan. May ipaglilingkod po ba ako sa inyo, Mr. Salazar? Magalang niyang tanong. Itinigil niya na muna ang pagpupunas sa kanya hinarap ang binata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May kailangan ako kaya kita sinadya rito. Medyo mabigat. Ngunit malaki naman ang kapalit. Gusto ko sanang magpanggap kang asawa ko. Hindi na kasi ako tinatantanan ng mama ko eh. Gusto niyang sa pagbalik niya, meron na akong maihaharap sa kanya. 3 buwan lang naman. Sapat na siguro yun para tantanan na ako ni mama. Kahit na magkano magbabayad ako basta't pumayag ka lang. I'm begging for your help, Mercedes. Ngayon lamang siya nakiusap sa isang tao, partikular sa isang babae. Desperado na kasi siya, na wala na siyang nakikitang iba na babagay sa pinaplano niya kung hindi si Mercedes lamang. Napamaang naman si Mercedes sa mga sinabi ng binata. Nasisiraan na ba ito? Tanong niya sa isipan. Mercedes? Untag niya nang wala siyang makuhang sagot mula rito. Nakatitig lamang ito sa kanya na animoy hindi makapaniwala. Manloloko ko ng tao? Pagtatama niya sa nais na ipagawa sa kanya ng binata. Hindi naman sa manloloko. Magpapanggap ka lang. Giit niya. Ganun rin naman yun. Oo, malaki ang pangarap ko na magkaroon ng sarili kong patahian. Dahil nagtapos ako ng garments pero hindi ko naman isasangkalan ng sarili ko sa bagay na batid kong makakasakit ako ng damdamin ng isang tao. Paaasahin mo ang iyong ina, Mr. Salazar. Giit niya rin sa binata. Kung ganun gawin nating makatotohanan. Manunumpa tayo sa judge at magsasama tayo sa iisang bubong. Kailangan lang na meron akong masasabing asawa ko. I want a peaceful life.
At ikaw lamang ang nakikita kong makakatulong sa akin. Sinabi sa akin ni Lucy na mabait ka. Mas mapapanatag rin ako dahil babaeng kumbento ang makakasama ko. Anytime naman pwede tayong pumirma ng annulment kapag naging maayos ng lahat. Please, Mercedes, tulungan mo naman ako. Pagmamakaawa niya pa. Matamang titig ang ipinukol ng dalaga sa kanya. Tila ba kinakalkulan nito ang kung anong mga maaaring mangyari. Oras na pumayag to sa nais niya. Magiging mag-asawa lamang tayo sa papel, tama ba ako? Pagtatama niya. Tumango ang binata kaya't muli siyang natahimik. Nakaplano na ang pag-alis niya sa bahay kanlungan. Nakuha niya na ang permiso ni Mother Agnes. Naghahanap na lamang siya ng tiyempo dahil hindi naman maaaring basta na lang siyang umalis nang wala man lang napupuntahan. Hinintay niya na lamang ang tawag sa kanya ng pabrikang pinasahan niya ng kanyang resume. Sige, sasang-ayon ako pero kailangan bigyan mo ko ng negosyo. Kung saan ako tatakbo oras na matapos na ang kontrata sa pagitan nating dalawa. Gusto ko ng patahian. Gusto kong gumawa ng mga damit na ako mismong dumidisenyo. Hindi naman siguro mabigat ang kapalit ang hiling mo sa akin, di ba? Patas niyang wika. Oo nga't humahanga siya sa binata. Ngunit hindi naman masasabing mahal niya na ito. Walang problema. Ipagagawa ko ng nais mo ora mismo. Bukas, babalik ako rito para sunduin ka. Hindi naman kasi pwedeng basta na lang kitang isasama nang hindi ka nakakapagpaalam sa mga bata. Magtataka at malulungkot sila kapag basta ka nalang umalis. Salamat sa pagpahig sa nais ko, Mercedes. Aalis na rin ako Sa muli, maraming salamat. Naglahad siya ng kamay na agad namang tinanggap ng dalaga. Nagkamay sila habang nakatitig sa mata ng isa't isa. Si Mercedes nang naunang bumitaw dahil para na siyang nakukuryente. Mag-iingat kayo sa biyahe. Tumalikod na siya matapos yung sabihin kay Alejandro. Binalikan niya ang ginagawa. Nakagat niya ang ibabang labi dahil hindi siya sigurado sa papasukin. Tama bang naging pasya niya? Hindi kaya magsisi siya sa huli? Napabuntong hininga na lamang siya na marinig ang papalayong yabag ng binata. Tinapos siya ng ginagawa at tuluyang pumanhik sa inuukupang silid. Nilinisan niya na muna ang sarili bago tuluyang ipahinga ang pagod na katawan. Marami siyang ginawa sa araw na ito. Bilang nakatatanda at tumatayong ate ay siya na ang parating binibigyan ng utos sa mga madre. Maluwag sa loob niya namang sinusunod ang lahat ng utos sa kanya dahil natutuwa siya kapag nakakalabas at nagagawang makipagsalamuha sa maraming tao. Namatay sa sunog ang kanyang pamilya. Nagkataong inutusan siya noon ng ama na bumili ng sigarilyo nito, kaya't hindi siya nakasama sa mga nasawi. Masakit para sa kanyang maulila sa edad na 10, ngunit nakayanan niya sa tulong ng mga madre na umaruga at nagmahal sa kanya. Tuluyang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Kinaumagahan, maaga siyang gumising. Tumutulong kasi siya sa paghahanda ng kanilang agahan. Habang naghahanda ay sinabi niya ang planong pag-alis mamaya. Wala siyang inililihim kay Mother Agnes. Kung ano man ang kakahantungan ng plano ninyo, bukas palagi ang bahay kanlungan para sa iyo. Welcome kang palagi rito, Mercedes. Ingatan mo lamang sana ang puso mo. Mahirap kasing gamutin ang puso. Oras na masugatan na ito. Humina ang tono ng madre sa huling winika nito. Kaya kasi ni Mother Agnes pinasok ang pagmamadre ay dahil binigyo ito ng pag-ibig. Nadurog ang puso nito kaya tumakbo sa kumbento at inialay ang sarili sa pagsisilbi sa Diyos. Naiintindihan ko po, Mother Agnes. Maraming salamat sa lahat-lahat. Sobrang saya ko po na kayong naging pamilya ko sa loob ng 14 na taon. Hindi ko po naramdaman ang pagkukulang ng dahil po sa inyo. Buong buhay ko pong tatanawin na malaking utang na loob ang pag-aaruga niyo sa akin, sa amin. Inabot niya ang palad nito at marahan yung pinisil. Nanubig rin ang kanilang mga mata. Malungkot para kay Mother Agnes na meron na namang aalis sa bahay kanlungan. Ganito naman talagang takbo ng buhay sa loob ng orphanage na mga bata. Kapag tumutungtong na sa wastong gulang ang mga batang inaalagaan nila, ay tuluyan na rin tong lilipad at tatahakin ng sariling mundo ng mag-isa at hindi sila kasama. Mahigpit na yumakap si Mercedes sa butihing madre na itinuturing niya ng ina.
Dadalaw-dalaw po ako. Pangako ko po yan, Mother Agnes. Tuluyang bumagsak ang tubig sa kanyang mga mata. Ganito pala kabigat sa damdamin ang paglayo sa mga taong matagal mong nakasama at itinuturing mo ng sarili mong pamilya. Hindi ko po ito ginagawa para sa sarili ko Humingi po ako ng kapalit sa nais niya para po magkaroon ng katuparan ng pangarap ko. Lahat ng biyayang darating at papasok sa akin, kahati ko po itong bahay kanlungan. Hindi ako kailanman makakalimot. Kailangan ko lamang pong tanggapin ang itinadhana para sa akin. Nakasuporta kaming lahat sa desisyon mo. Batid na ng mga batang plano mong pag-alis, ngunit mas maiging magpaalam ka pa rin sa kanila, ha? Gawin mo yon pagkatapos ng agahan. Batid kong bubuhos ang luha ng lahat, ket tatagan mo ang kalooban mo. Haplos ni Mother Agnes sa kanyang likod. Tumango siya bago nila pinakawalan ng isa't isa. Tinapos na nilang paghahanda ng agahan dahil kailangan niya pang ayusin ang mga gamit na dadalhin. Wala pong problema sa amin, Ate Mercedes. Katunayan nga masaya kami dahil natupad ang dalangin namin kay Papa Jesus na sana kayo na lamang po ni Kuya Alejandro. Nalulungkot lang po kami at hindi naman namin yun itatanggi. Pero mas lamang po yung saya dahil mapupunta ka po sa mabuting lalaki. Oras na po, ate, para sumaya naman po ang puso mo. Huwag mo po kaming intindihin. Kami na po ni Jack ang bahala sa mga kapatid natin. Hindi po namin sila pababayaan. May ngiti sa labing pangako nito sa kanya. Nasa hardin sila ng kanlungan kung saan tinipon ni Mother Agnes ang lahat. Tapos na silang mag-agahan at naihanda na rin ng dalaga ang kanyang gamit. Hindi mapigilan ni Mercedes ang kanyang luha. Sa edad ni Lucy na 10 taon, ay naiisip na nito ang mga bagay na iyon. Lumuhod siya para mayakap ang batang babae. Salamat Lucy. Mahal na mahal ka ni Ate Mercedes, ha? Kayong lahat mahal ko. Hindi ko kayo kailanman malilimutan. Palagi kayong kasama sa lahat ng plano at mga pangarap ko. Gusto ko na kung sakaling merong gustong umaruga sa inyo, tatanggapin mo. Masarap ang magkaroon ng masasabing sarili mong pamilya. Lumipad ka ng malaya. Lumipad kayo ng malaya. Tanggapin niyo yung mga taong nais na magpakamagulang sa inyo. Kapag nangyaring magkaroon kayo ng pangalawang pamilya, huwag niyo kaming kalilimutan, ha? Hinaplos niya ang buhok ni Lucy. Nakiyakap na rin ang iba pang mga bata sa kanila na nagsisipag-iyakan na. Tanging pagtango ang nagawa ng batang si Lucy dahil panay na ang pag-agos ng luha nito. Magandang bata si Lucy kahit maraming mag-asawa na hindi nabibiyayaan ng anak ang gusto itong ampunin. Ayaw lamang ng bata dahil ayaw nitong mapalayo sa kanila. Natapos lamang ang madamdaming sandali sa kanilang lahat nang tuluyang dumating si Alejandro. Kagaya ng parati nitong ginagawa ay meron na naman tong dalang pagkain, mga laruan at mga bagong damit. Nag-iwan rin ng malaking halagang binata na aabot na ng kalahating taong budget para sa mga bata. Laking tuwa ng mga madre. Biyaya ng Diyos sa kanilang bilyonaryong binata. Kaya ito pinagpala dahil hindi ito ganid sa pera. Ipinamamahagi nito ang sobrang yaman, kaya't hindi rin tumitigil ang pagbuhos ng biyaya sa buhay nito. Ayos ka lang ba? Saglit na tinapunan ng tingin ni Alejandro ang tahimik na dalagang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan. Hindi ko ipagkakaila na nalulungkot ako. Matapat niyang tugon. Gusto mo bang mag-back out? Tanong niya, ngunit nasa daan na ang kanyang atensyon. Hindi niya na tinapunan ng tingin pa ang dalaga dahil may kotse na sa unahan at likurang bahagi nila. Hindi ako aatras. May isang salita ako, Mr. Salazar. Kaya ako ito gagawin ay para makamit ko ang pangarap ko at para na rin matulungan ko sila. Magiging asawa mo ko sa papel. Pinal na ang usapan natin at wala akong planong baliin pa yon. Sa tulong mo'y makakamit ko ang minimithi ko sa buhay. Matatag at matapat niyang tugon. Tumango si Alejandro kahit na hindi naman sa kanya nakatingin ang dalaga. Weekly akong pumupunta ng kanlungan. Pwede kang sumama-sama sa akin. Anytime pwede ka rin pumunta sa kanila. Hindi naman kita gagawing preso. Malaya mong magagawa ang nais mo. Ang bawal mo lang gawin ay ang makipagmabutihan sa ibang lalaki. Ayokong lumabas na iniiputan ako sa ulo. Kilala akong tao eh.
Konting gusot lamang sa buhay ko, pinapalaki na ng mga pakialamerong tao. Hiling ko lang na huwag kang gagawa ng ikakasira ng imahe ko. Yun lang ang ipinagbabawal ko sa'yo. Mahabang salaysay niya. Matino akong babae. Wala kang magiging problema sa akin, Mr. Salazar. Pagbibigay niya ng kasiguraduhan sa katabi. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Dediretso na nga pala tayo sa City Hall. Nakausap ko na yung kakilala kong judge na siyang magkakasal sa atin. Ngunit bago yon, dumaan muna tayo sa mall para makapamili ng maayos na damit. Hindi naman kasi pwedeng blouse at pantalon lamang ang suot ng bride ko. Wika pang muli ni Alejandro kaya't natuon na sa kanyang tingin ng dalaga. Agad-agad? Namimilog ang mga matang paniniguro niya sa sinabi ng binata. Oo, sinabi ko namang ora mismo, hindi ba? Kibit balikat niyang tugon. Wala ka namang sinabi na ora mismo ikakasal na tayo. Hindi mo man lang ako pinag-rehearse ng sasabihin. Wala akong alam sa tema ng kasal-kasal na yan eh. Palatak niya. Wala kang ibang gagawin kung hindi tanggapin ang pagiging asawa ko. Sasabihin mo lang ang word na I do. Walang mahirap sa katagang yun. Masungit nitong paliwanag. Tumabingi naman ang labi ni Mercedes dahil nagsusungit na ngayon ang mapapangasawa niya. Marahil, kaya siya nito sinusungitan ay dahil nakalabas na sila ng kanlungan. Alam ko kung anong tumatakbo dyan sa isipan mo. Kaya sasabihin ko na sa'yo na isa akong istriktong tao. Masungit rin ako kaya't umabot ang edad ko ng 30 at binata pa rin. No touch policy tayo. Oras na maging ganap na tayo mag-asawa. Aakto lamang tayong mag-asawa kapag nasa harap natin si mama. No love, no sweetness, and etc. Bawal ang ma-in love. Kapag merong isa sa atin ang nahulog, tsaka natin ititigil ang lahat. Seryosong wika niya na hindi naman inimika ng dalaga. Tumigil sila sa tapat ng isang kilalang mall sa kanilang lugar. Isang conservative wedding dress ang pinili ni Mercedes, habang si Alejandro ay isang white sleeve at black suit na pinarisan ng itim na khaki pants. May nakasabit pang octagonal star chain sa may ibaba ng bulsa ng suit ni Alejandro, na mas nagbigay ng appeal dito. Bumili na rin sila ng tag-isang pares ng singsing na gagamitin nila mamaya. Hindi mapigilang mapamangha ng dalaga sa ganda ng tindig ng kanyang groom. Kung nagmamahalan lang sana sila baka naglulundag na ang puso niya sa tuwa. Dahil sa wakas, siya ang pinalad na pakasalan ng napakagwapo at napakayamang binatang si Alejandro Salazar. Ngunit dahil isa lamang itong kontrata, ay wala siyang maramdamang saya sa puso niya. You look great. Bagay sa'yo. Mas lalo kang gumanda. Matapat na puri ni Alejandro nang lumapit na sa kanya ang kanyang magiging asawa. Suot ang pinili nitong damit pangkasal. Ramdam naman ni Mercedes ang biglaang pag-init ng magkabilaan niyang pisngi. Nag-iwas siya ng tingin at kunwaring sinilat ang magandang tela ng suot na pangkasal. Lihim na lamang na napangiti ang binata dahil hindi nakatakas sa kanyang mga mata ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Alika na, naghihintay na sa atin ng judge. Pukaw niya rito. Tumalima naman agad si Mercedes. Binayaran lang muna nilang makalaglag pang ang presyo ng kanilang mga napiling kasuotan bago sila tuluyang lumabas ng mall. Hindi na kailangang ayusan pa si Mercedes dahil natural na itong maganda. Baka mas lalo lamang itong gumanda, oras na ayusan pa ito. You look nervous. Pwede ka pang mag-back out kung nag-aalangan ka. Ani Alejandro nang nasa loob na sila ng opisina ng judge. Hinihintay na lamang nila ang lalaki na magkakasal sa kanila bago simula ng simpleng seremonya. Ang tanging saksi ng kanilang pag-iisang dibdib ay ang sekretarya ng binata na ngayon nga ay palihim na ibinabalita kay Ginang Aurora ang mga kaganapan sa panganay nitong anak. Ang akala ko ba kailangan mo nang ihaharap sa mama mo? Bakit ngayon parang ikaw itong ayaw nang magagamit para sa ikatatahimik ng buhay mo? Sambit niya upang matakpan ang kabang kanyang nararamdaman. Ayoko lang na pagsisihan mong naging desisyon mong ito. Yes, I'm desperate. Ngunit ayoko namang masisi balang araw. Pahayag niya sa mahinang tono dahil hindi nila nais na iparinig sa kanilang saksi ang naging kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Buo na ang desisyon ko, Mr. Salazar. Gusto ko lang sanang tuparin mo ang kasunduan natin pagkatapos ng kasal na ito. Mahinang saad niya ring tinanguan na lamang ng binata. Dahil papalapit na sa kanilang judge
na gumamit ng comfort room kanina. Tahimik silang pareho habang pinakikinggan ng lahat ng sinasabi sa kanila ng judge. They've exchanged their vows hanggang sasabihin na ng pari ang katagang, "You may now kiss your bride." Lumuko bang matinding kaba sa buong sistema ni Mercedes. Wala pa siyang karanasan sa ganoong bagay, ni hindi pa nadadampian ng kahit na sino ang labi niya. "Can I kiss you?" Mahinang tanong nito sa kanya. Ramdam marahil nito ang kabang nararamdaman niya. Napalunok siya kasabay ng pagtango. Hindi kasi maaari na hindi magdaop ang kanilang labi, lalo't iyon ang magiging selyo ng pagiging ganap nilang mag-asawa. Naramdaman niya na lang ang kamay nito sa likod niya hanggang sa kabigin siya nito at walang paalam na inangkin ang labi niya. Saglit na namilog ang kanyang mga mata dahil nang makita niya sa gilid ang kanilang saksi na nakatitig sa kanila, ay mabilis niyang ipinikit ang mga mata at sumabay sa galaw ng labi ni Alejandro. Kahit na hindi siya sigurado kung tama bang ginagawa niyang pagdugon rito. "You're bad at kissing." Bulong sa mismong tenga niya ni Alejandro nang pakawalan na nito ang labi niya. Ikaw pa lang ang first kiss ko eh." Mariin ngunit mahina niyang palatak rito. "Lumabag ka rin sa rules na no touch tayo, kaya bilang kabayaran, magdaragdag ka ng salapi, 100,000. Sapat na yon para bayaran ng kapangahasan niyang magaspang mong labi." Sinadya niyang sabihin yon dahil nainsulto siya sa sinabi nitong hindi siya marunong humalik. Imbis na sumagot ay ngumisi na lamang si Alejandro. Batid niya kasing hindi totoo ang sinabi sa kanya ng dalaga. Ramdam niya kanina ang panghihina nito nang kumapit ito sa batok niya. He's a good kisser, kaya't nanlambot ang tuhod nito at kumapit sa kanya. "Congratulations, Mr. and Mrs. Salazar." Bati sa kanila ng judge kaya't sabay silang napatingin dito. Alanganin ang ngiting gumuhit sa labi ni Mercedes, habang si Alejandro ay isang tipid na ngiti lamang. Matapos ang kasal ay kumain na muna sila bago tumulak patungong Laguna, kung saan naroroon ang bungalow na bahay ni Alejandro. 23 lamang siya noon nang maisipan niyang magpatayo ng sarili niyang bahay. Wala siyang katulong dahil sanay siyang mag-isa at mas gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Napabugan ng hangin si Alejandro sapagkat ang inaasam niyang tahimik at mag-isang pamumuhay ay maglalaho na pansamantala ng dahil lamang sa matinding pagnanais ng kanyang ina. Kung suwai lamang siguro siyang anak at masasabing black sheep, ay tinalikuran niya na lamang ang ina't hindi na to pinansin. "Wow! Dito ka nakatira?" Hindi niya mapigilang mamangha sa glass house na nasa kanyang harapan. Meron tong swimming pool at malaki ang garahihan. May basketball court din na kakasya sa 3 o 4 lamang na manlalaro. May mga bonsai trees din kaya't nalaglag talaga ang kanyang panga. "Alejandro Salazar, that is the engraved entrance. So maybe this mansion is mine?" Anyat na una nang pumasok. Humaba naman ang uso ng dalaga sa sinabing yun ng binata. Arogante. Hiyaw ng kanyang isip. Hindi na niya ginawa pang purihin na magandang bahay ng lalaki at baka mamiloso po na naman to. "Katabi lamang ng silid ko magiging kwarto mo. Wala akong katulong rito dahil ayoko nang meron akong kasama sa bahay ko. Dahil lamang kay mama, kaya pinasok ko ang kalokohang to. Yung napagkasunduan naman natin, pinapagawa ko na sa pinakamahusay na architect at engineer. Ayoko namang mapahiya ako sa asawa ko sa papel, kaya't kinuha ko ang mga mahuhusay. Kumpleto nga palang laman ng kusina. Magluto ka na lang kapag nagugutom ka na. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho eh. Stay here and do whatever you want. Basta, wag ka lang tatakas." Mahabang bili nito sa kanya. "Gaya nga ng sinabi ko, may isang salita ko, Mr. Salazar. Hindi mo kailangang mangamba dahil tatapusin kong kontrata sa pagitan nating dalawa. Maghahanda ako ng hapunan mamaya na kakasya para sa 2 tao. Gagawin ko ang papel ko, gawin mo rin sanang sayo." Yun lang at tinalikuran niya na ito. Mabait at mahinhin siyang babae, ngunit hindi siya nagpapaapi. Hindi rin siya nagpapatalo. Napapailing na nilisan na lamang ni Alejandro ang mansyon. Pasakay na sana siya sa kanyang sasakyan nang tumunog ang kanyang cellphone. Hula niya na ang inang tumatawag.
At nang dukutin ang cellphone, ay tama nga ang hula niya. Itinapat niya sa tenga ang cellphone matapos tanggapin ang tawag. Finally! You're already married! Thank you so much, anak. Pinasaya mo ako ng sobra. Ganun na rin ang mga kapatid mo. Oh, and by the way, nakapanganak na nga pala si Annalyn. I'm hoping na ang asawa mo nang susunod kong babantayan sa ospital. Oras na isilang niya na ang pangatlo kong apo. Saad nito? Ipapahanda ko na sa caretaker natin ang isla kung saan nyo gaganapin ang honeymoon ninyo Pinapalinisan at pinapahanda ko na rin kay Mang Tommy ang White House natin. Everything's settled. Bukas ay darating dyan ang piloto natin na siya maghahatid sa inyo sa private island natin. Galingan mo anak ha. Make sure na sa unang gabi nyo pa lang makakabuo na agad kayo. I'm hoping to have twin or triplets grandchild from you anak. Masayang sambit pa nito. And lastly, huwag ka na munang pumasok sa kumpanya. Iti-take over ko na muna sa pinsan mong si Vince ang company natin. Para naman masulit nyo naman ang asawa mong isang linggo ninyong bakasyon sa isla. Pahabol pa nitong ikinahilot niya ng sentido. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng to, mama. May sarili akong disposisyon. Ako dapat ang gumagawa ng lahat at hindi kayo. Pagpapaunawa niya rito ngunit umismid lamang ang inang nasa kabilang linya. I know you, Alejandro. Mas uunahin mong trabaho kesang makasama ang asawa mo. Masungit itong wika na ikinabusangot niya. Fine! Sumusukong sambit niya. Oh, thank you anak. Next week pang uwi ko dyan, so enjoy your vacay. I love you my son. Nitong ikinabuntong hininga na lamang niya. I love you too mama, kahit na masyado kang diktador. Pagod ang boses niyang tugon na tinawanan lamang ng nasa kabilang linya. Nagpaalam na ito sa kanya kaya't ibinalik niya na sa bulsa ang cellphone. Bagsak ang balikat ni Alejandro nang bumalik sa loob. Hinahanap niya ang kanyang asawa ngunit hindi niya ito makita. Saan naman kaya nagsuot ang babaeng yun? Tanong niya sa isipan. Umakyat siya sa hagdan dahil plano niyang tingnan ang silid na itinuro niya kay Mercedes kanina. Marahil ay nagtungo to sa silid nito, kaya't hindi niya mahagilap. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Mercedes, kaya't tumambad sa kanya ang hubad nitong katawan. Ay! Manyak! Sigaw nito nang makita siya sa pinto. Nakatalikod to kanina at nang humarap ay mabilis nitong pinulot ang hinubad na wedding dress. At agad namang itinakip sa hubong katawan. Namumula na ang buong mukha nito at halos maiyak sa sobrang hiya at the same time, kaba. I'm sorry. I just wanna check you out. Mabilis na isinarado ni Alejandro ang pinto. Naihilamos niya ang palad sa muka. Hindi niya intensyong makita ang itinatagong yaman ng dalaga. Naistatwa lamang siya kanina nang makita ang perpektong hubog ng katawan nito. Damn it, Alejandro. Kumatok ka kasi muna bago ka pumasok. Pangaral niya sa sarili. Napabuntong hininga siya dahil sa nangyari. Inilapit niya ang mukha sa sarili sa pinto para humingi ng paumanhin sa dalaga. Hindi ko sinasadya, Mercedes. Wala akong nakita, I swear. Sa mukha mo ako nakatingin so please stop shouting na isa akong manyak at mambuboso. Dahil hindi naman ako ganung tao. Pagsisinungaling niya para tumigil na ito. Nakita ko ang paggalaw ng mata mo. Leche ka, Salazar. Susundutin ko talaga ang mata mo. Naiiyak na bulyaw nito sa kanya na ikinabugan niya ng hangin. Dahil tama naman ang paratang nito sa kanya. Ayaw niya lang aminin dahil ayaw niyang palalain pa ang pagkakamaling nagawa niya kanina. Umiwas ako ng tingin. Pagsisinungaling niya pa. Medyo nilakasan niya rin ang boses para marinig siya nito. Dahil nananatiling nakasarang pinto ng silid nito. Lokohin mong lelang mo! Hindi kita ipaghahanda ng hapunan. Bahala kang magutom dyan. Palatak pa nito sa kanya. Matatakot na ba ako? Marunong ako maghanda ng sarili kong pagkain. I'm all alone before you enter, remember? Balik niyang ikinapadyak ng naiiyak na dalaga sa loob. Napabugan ng hangin si Alejandro dahil sa narinig. Okay, fine. I'm so sorry. I didn't mean to enter your room without your permission. Gusto ko lang masiguro na nasa silid kang talaga. And I swear I didn't see anything. Nanlalaking mga mata mo lang nakita ko nang pihitin kong pinto. I'm not a maniac, okay?
I'm sorry. Mababa ang tono niyang paliwanag sa dalaga. Rinig din niya ang pananahimik nito kaya't muli siyang napabugan ng hangin. Ako nang maghahanda ng hapunan natin. Bumaba ka na lang kapag nagutom ka na. I'll wait for you at the dining area. Sambit niya tuluyan ng bumaba. Dumiretso na siya sa kusina para maghanda ng kanilang hapunan. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang nakita kanina. Nakakasilaw ang kagandahan ng katawan, pati na ang mukha ng dalaga. Stop it, Alejandro. Nangako ka sa sarili mo na hindi naiibig pang muli. Gagamitin mo lang siya at hindi mo mamahalin. Act like a cold-hearted man, idiot. Anya sa sarili habang naggagayat ng mga sangkap sa lulutuing kaldereta. Sa silid naman ni Mercedes ay palakad-lakad lamang ang dalaga. Nakapaglinis na siya ng katawan at nakapagpalit na rin. Mas pinili niyang isuot ang pants at malaking t-shirt na nakita niya sa malawak na walk-in closet ng inuukupan niyang silid. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na nagsasabi ng totoo ang binata. Wala naman kasing dahilan para pagnasahan siya nito. Walang love at mas lalong walang lost. Purong kasunduan lamang nagbubuklod sa kanilang dalawa. Wala sa sariling nagulo ni Mercedes ang mahaba niyang buhok. Kasalanan niya rin naman kung bakit yun nangyari dahil hindi siya naglock ng pinto. Nagugutom na ako. Reklamo niya nang ibinagsak niya ang sarili sa malambot niyang kama. Napahawak siya sa manipis na tiyan na kanina pang kumakalam. Madilim na sa labas ngunit wala sa plano niyang lumabas at magpakita kay Alejandro. Nahihiya siya rito. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang binatang hindi niya sigurado kung nakita nga ba ang tinatago niyang yaman o hindi. Mabilis siyang napabalikwas nang marinig ang boses ng kasama sa labas. Nakakain na ako't lahat pero hindi ka pa rin lumalabas. Magpapahinga na nga pala ako ha. Bukas na ako lalabas sa kwarto ko kaya't malaya mong magagamit ang kusina. Pati na ang ilang sulok ng bahay na ito. Yung pagkain nga pala, ininit ko na lang dahil lumamig na. Bumaba ka na lang, okay? Magpapahinga na ako. Pasensya ka na ulit sa nangyari kanina. Pangako, wala talaga akong nakita. Anya rito. Kinakailangan niyang magsinungaling para hindi ito mailang at mas lalong hindi sila magkailangan. Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ni Mercedes. Basta na lang siyang umalis sa ibabaw ng kanyang kama at dahan-dahang pinihit ang pinto nang marinig ang papalayong yabag ng lalaki. Hindi niya nakasikayang magpigil pa ng gutom, lalo na't konti lamang ang kinain kanina. Maliit na siwang ang kanyang ginawa matapos niyang pihitin ang pinto. Sinilip niya ang labas at sinigurong wala na nga ang binata. Bahala na nga. Mahinang usol niya at lakas loob na lumabas. Ano nga bang ikinakahiya at kinakakaba niya? Sinabi naman itong wala itong nakita. At kung nakita niya man, sasakit lamang ang puso niya. Naisatinig niya. Laking kumbento man kasi ay may mga alam naman siya sa mga bagay-bagay na medyo pribado. Taas noong tinungo ni Mercedes ang kainan. Natakam siya nang makitang nakahain. Meron ng nakahandang plato at kutsara kaya't naupo na siya at sinimulang sandukin ang pagkain. Sa unang subo ay napagdikit niya ang kanyang mga mata. Ang sarap! Komento niya. Hindi niya akalaing marunong at masarap magluto ang binatang umupa sa kanya. Dinamihan niya ang laman ng plato hanggang sa tuluyan siyang mabusog. Ni hindi niya namalayang naubos niya na pala ang tirang ulam sa kanya ni Alejandro. Tumayo na siya at hinugasan ng pinagkainan. Hindi pa naman siya inaantok kaya't minabuti niya na munang magmuni-muni matapos niyang hugasan ang pinagkainan. Hindi naman siguro bawal ang manood ng palabas. Mahinang sambit niya nang marating niya ang receiving area kung saan merong malaking TV. Hinanap niya ang plug ng TV at nang makita'y agad niya yung isinaksak. Kinuha niya na rin ang remote, tsaka sinimulang maghanap ng magandang palabas. Naupo siya sa L-shape na sofa tsaka pinag-cross ang binti sa ibabaw ng upuan. Ipinatong niya ang siko sa kanyang tuhod habang patuloy sa paghahanap ng maaaring panoorin. Ito na lang, ngiting-an niya. Korean drama ang napili niya. Hindi siya mahilig sa mga mapuputlang bida. Ngunit ngayon, bigla nilang siyang nagkaroon ng hilig dahil sa magandang daloy ng kwento. Nakakakilig, ramdam na ramdam niya ang palabas. Ay, bakit naman namatay yung bida?
Naluluhang reklamo niya nang hindi na-survive ng doktor ang bidang lalaki. Na-ambush kasi ang bida ng kakumpetensya nito sa bidang babae. Ang pangit ng ending. Bakit naman yung killer ang nakakatuluyan ng bidang babae? Ano ba naman tong movie na ito? Reklamo niya pa. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoong palabas. Tragic, katulad ng Romeo and Juliet. May part 2 pa kasi yan. Baritonong tinig ni Alejandro na nasa kanyang likuran. Napalunok siya't hindi sigurado kung lilingunin niya ba ito o hindi. Humakbang ang binata papalapit sa kanya at kinuhang remote sa mismong palad niya. Mabilis niyang naiiwas ang kamay nang makaramdam ng kuryente sa pagkakadikit ng kanilang mga balat. Itinutok ni Alejandro ang remote sa TV kaya't naando doon ang atensyon ni Mercedes. Yan ang karugtong. Thriller ang napili mong palabas. Romantic ngunit marami ang aksyon. Nilingon siya nito kaya't nagtama ang kanilang mga mata. Ewan ba niya ngunit hindi niya magawang mag-iwas ng tingin. Kay ganda kasing pagmasdan ng mga abuhing mga mata ng binatang kaharap niya. Pagkatapos nito, matulog ka na dahil maaga tayong aalis bukas. Hindi ko kagustuhan ng pagpunta natin sa islang pagmamayari ng pamilya namin. Si mama yung nagplano ng lahat. 1 linggo tayo ron. Don't worry dahil magre-relax lang naman tayo. Yung nangyari nga pala kanina, kalimutan na lamang natin. Inuulit ko wala akong nakita. Kaya walang dahilan para iwasan o mailang ka sa akin. Seryosong wika nito. Sigurado ka ba talagang wala kang nakita? Paniniguro niya. Bakit? Gusto mo bang meron? Tanong nitong ikinaarko ng kilay niya. Siyempre hindi. O sige na, umalis ka na't magpahinga. Tatapusin ko lang tong palabas pagkatapos magpapahinga na rin ako. Sambit niya habang diretsyo lamang ang tingin sa pinanonood na palabas. Sasamahan na lang kita, hindi rin kasi ako makatulog. Wika nitong mariin niyang tinanggihan. Hindi ako sanay na may lalaking malapit sa akin, lalo na't this oras na ng gabi. Babae ako at lalaki ka. May mga hindi angkop na tema pa naman sa palabas na yan. Baka lang kasi madala ka't papakin mo ko. Nag-iingat lamang ako, Mr. Salazar. Mag-asawa lamang tayo sa papel at hanggang dun lamang yon. No touch policy tayo. Pakatandaan mo yan ha. Paalala niya rito sa kinakabahang tono. Nagsalubong naman ang kilay ni Alejandro sa sinabing yon sa kanya ni Mercedes. Oo nga't lalaki siya, ngunit hindi siya nadadala ng basta-basta. Mahaba ang pisi niya pagdating sa pagpipigil. Kaya nga kinaya niyang abutin ang edad na 30 nang walang babae sa buhay. Wala kang epekto sa akin, Mercedes. Pangkaraniwang babae lamang ang tingin ko sa'yo. Isa pa, malaki ang respeto ko sa mga babae. At kung mananakmal man ako, ay yung malaman. Hindi ako nananakmal ng babaeng mukhang turon. Masungit niyang wika kasabay ng marahas niyang pagtayo. Ang harsh mo naman. Napapalabing sambit niya na inismeran lamang ni Alejandro. Ang sungit mo rin, parang nagpapaliwanag lang eh. Sambit niya pa. Nagpapaliwanag lang din ako sa'yo. Anito sa kanya tsaka siya tinalikuran. Nanulis bigla ang labi niya nang mawala ito sa paningin niya. Napanatag siya sa sinabi nito ngunit nainsulto rin siya dahil maganda siyang babae at merong katawang maipagmamalaki. Hindi niya na nagawang tapusin pang palabas dahil namimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Pinatay niya na lamang ang TV bago niya ihiga ang katawan sa malawak at malambot na sofa. Bago matulog ay nanalangin muna siya ng taimtim. Samantala, nakaramdam ng uhaw ang nagising na binata, kaya't bumangon to para kumuha ng tubig sa sala. Biglang nangunot ang kanyang noo nang makitang dalagang mahimbing na natutulog sa mahabang sofa. Pasaway na babae, gawin ba namang kama ang sofa? Iiling-iling niyang sabi bago yumuko at marahang hinawi ang ilang hibla ng buhok nitong tumatabing sa malanghel nitong mukha. Nang dahil sa iyo kaya hindi ako makatulog ng maayos. Kung bakit ba naman kasi hindi ka naglalak ng pinto? Mahinang sisi niya rito. Wala siyang ginawa sa sarili dahil hindi niya ugaling magsarili. Kaya't literal na sumasakit ang puso niya. Kagaya nga ng sinabi nito sa kanya, lalaki lamang siya. Dito lamang siya nakaramdam ng init at matinding pagpipigil. Maingat na binuhat ni Alejandro ang dalaga. Hindi naman kasi maaaring hayaan niya itong umagahin sa salas
at baka makita ito ng tau-tauhang ipadadala ng kanyang ina bukas. Walang kahirap-hirap na dinala niyang mahimbing na natutulog na dalaga sa silid nito. Napakagaan kasi nito. Tansya niya, lagpas 40 lamang ang timbang nito. Sleep well, sleepyhead. Mahinang sambit niya nang maihiganan niya ito sa kama. Kinuha niya ang kumot at ipinatong yon sa katawan ng dalaga. Wala sa sariling nahaplos niyang mukha nito nang bahagya itong gumalaw. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Good night. Wika niya pa bago tuluyang lumabas. Sa paglapat ng likod ni Alejandro sa kanyang higaan, ay muling gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakakaramdam siya ng saya sa tuwing malalapit sa kanyang dalaga. Natutuwa ka lang sa kanya. Yun lamang yun, Alejandro. Pangungumbinsi niya sa sarili. Kung natutuwa ka lang, bakit nakakaramdam ka ng kuryente kapag nagdidikit ang palad nyo? Bakit ka apektado sa nakita mo kanina? Hiyaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Damn it! Ginulo niya ang kanyang buhok kasabay ng marahas na pagbangon. This is all your fault, Mama. Kung hindi mo nilang sana ako kinulit, hindi ko sana papasukin ang sitwasyong to na ngayon gumagambala na sa isipan ko. Paninisi niya sa ina. Idinaan na lamang niya sa pagsashower ang init na bumabalot sa buong sistema niya. Sa tuwing ipipikit niya kasi ang kanyang mga mata, naaalala niya ang natunghayan kanina. Nang tuluyan nang nawala sa sistema niya ang pag-iinit ay, tinuyo niya ng buhok. Pinilit niya na ring makatulog dahil maaga pa sila bukas. Kinaumagahan, nagtaka ang dalaga kung bakit nasa silid niya na siya. Binuhat niya kaya ako papunta rito? Tanong niya. Bigla niyang kinapa at pinakiramdaman ang sarili. Safe, wala naman siyang ginawa sa akin. Mukha namang gentleman ang asawa ko sa papel. Natutuwang sambit niya. Bumangon na siya at nagtungo ng banyo. Naghilamos at nagsipilyo na muna siya bago bumaba. Good morning, Mr. Salazar. May ngiti sa labing bati niya sa asawa nang maabutan niya itong naghahanda ng kanilang almusal. Lihim siyang natuwa dahil matitikman niya na naman ang masarap nitong luto. Honey, hindi Mr. Salazar. Pag-aralan mong tawagin ako ng honey dahil pupunta tayo ng isla. Meron tayong makakasama ron at ang alam nila mag-asawa tayo. Ikinasal dahil nagmamahalan. Pautos nitong sabi matapos pumihit paharap sa kanya. Napamaang siya kasabay ng pagtigwas ng isa niyang kilay. Kailangan pa ba ng endearment? Alanganing tanong niya. It's necessary. Try to call me honey. I-practice mo lang para masanay ka. Pautos na naman itong sabi. Umangat ang isa niyang kamay patungo sa kanyang ulo. Napapakamot siya at the same time, nag-aalangan. Yung usapan nga pala. Pinapagawa ko na. Mabilis nitong putol sa iba niya pang sasabihin. Inililigaw mo ang usapan. Masungit nitong sabi. Hindi Depensa niya. Talaga ba? Taas ang isa nitong kilay na paniniguro sa kanya. Oo naman, giit niya. Then, do what I want you to do. Seryosong tura nitong ikinalunok niya ng lihim. Nakagat niya ang ibabang labi. Nilaro-laro niya ang daliri bago sundin ang nais nitong ipagawa sa kanya. Honey? Nahihiyang sambit niya na lihim namang ikinangiti ng binata. Tumikhim sa Alejandro tsaka umayos ng tayo. Binasari nito ang labi tsaka sinuklay ang buhok. Say it again. Paus ang boses nitong mando sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil para siya nitong inaakit. Kailangan pa ba? Hindi ba pwedeng kapag may mga taong nakatingin na lamang? Naiilang at nahihiya kasi ako. Pag-amin niya. Kailangan mong masanay. Giit nito. Masasanay rin naman ako pero wag naman muna ngayon. Tulungan na lang kita dyan sa niluluto mo at makakain na tayo. Aalis tayo, hindi ba? Kaya kailangan na natin bilisan. Pagpapaalala niya. Lumapit siya rito at planong abutin ng sandok para sana halu-haluin ang sopas na hinahanda nito. Nangiiwas nito yon sa kanya. Nagtatanong niya itong tiningnan ngunit inirapan lamang siya nito. Problema ng isang to? Tanong niya sa isip. Sit there and wait. Malamig nitong utos sa kanya.
Tinalikuran din siya nito. Nagkibit balikat na lamang siya at sinunod ang utos nitong maupo at maghintay. Pinagsalikop niya ang palad na nakapatong sa lamesa. Hindi niya inaalis ang tingin sa maskuladong naghahanda ng kanilang agahan. Hindi siya kailanman namuri ng lalaki. Ngayon pa lamang. Wala kasi siyang maipipinta sa lalaki. Ito ang tipo ng lalaki na hindi na kailangang manligaw pa. Dahil ang mga ganito ang klase ng lalaki na sinasamba. Kung hindi siguro siya lumaki sa kumbento baka bumigay na siya sa binata. "You're drooling." Paratang nitong ikinatikwas ng kilay at ikinalaki ng butas ang ilong niya. Tumulis din ang labi niya. Hindi naman siya nito nakikita para paratangan siyang naglalaway siya rito. "Assuming ka, Mr. Salazar," taklesan niyang sabi. Inis na humarap sa kanya si Alejandro. Pinagkrus nito ang kamay at inilang hakbang ang distansya nilang dalawa. "Isang tawag pa sa akin ng Mr. Salazar. Talagang patitirigin ko yung mga mata mo sa ibabaw ng kama mo. I'm warning you, honey. Obey what I'm saying dahil kapag nagbigay ako ng banta, ginagawa kong talaga." Bulong nito sa mismong tenga niya. Napalunok siya dahil nagtayuan ng mga balahibo niya. Ramdam na ramdam ng balat niya sa bandang tenga ang mainit nitong hininga. Nahigit niya bigla ang hininga nang dumampi ang labi nito sa pisngi niya. Gusto niya itong talakan dahil sa paglabag nito sa no-touch policy nila. Ngunit hindi naman niya magawa. Pakiramdam niya ay na-estatwa na siya nang dahil sa ginawa nitong paghalik sa pisngi niya. "It's your punishment, silly." Mahinang sambit nito bago lumayo sa kanya. Doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Tahimik silang kumain at nang tuluyang matapos, ay naligo na sila at inihanda ang dadalhin. Mga ilang minuto rin silang naghintay bago tuluyang dumating ang piloto na maghahatid sa kanila sa Aurora Island. Sa isla kung saan nabuo ng mag-asawang Salazar ang kanilang unang supling, at iyon nga'y si Alejandro. Inilahad nitong palad sa kanya na walang pag-aalinlangan niya namang tinanggap. Nakabibingi ang hélice ng chopper, kaya tinakpan nito na parang headphone ang tenga niya. Isinandal rin itong ulo niya sa balikat nito. "Matulog ka na muna dahil malayo-layo rin ang magiging biyahe natin." Saad nito't ipinatong ang ulo sa ulo niya. Huminga muna siya ng malalim matapos umangat ng sasakyang panghimpapawid bago niya sundin ang sinabi nito. Marahang tapik sa pisngi ang nagpagising kay Mercedes. Umayo siya ng upo at sinalat ang gilid ng kanyang labi para tiyaking walang bakas ng laway. "Nandito na ba tayo?" Tanong niya nang ibinaling niya kay Alejandro ang tingin. Nagulat pa siya dahil nakatingin to ng direkta sa kanya. Sinalat niya ang mukha upang alamin kung may dumi ba siya. "May dumi ba ako sa mukha at titig na titig ka sa akin?" Inosente niyang tanong. "Wala." Napapakamot sa batok nitong sabi. Nag-iwas na rin to ng tingin na animoy nahihiya. "Narito na tayo. Kanina pa nakalapag ang chopper ngunit dahil tulog mantika ka, kaya inabot tayo ng 20 minutos dito." Bulalas nito at hinawakan siya sa palapulsuhan at hinila na palabas ng chopper. "Ang ganda! Ang sarap ng simoy ng hangin at ang sarap din sa paa ng puting buhangin." Manghang bulalas si Mercedes nang tuluyan silang makababa ng chopper. Binitawan na muna siya ni Alejandro dahil kailangan nitong kausapin ng piloto na babalik rin ng Maynila at babalik na lang sa isla kapag susunduin na sila. "Let's go?" Baritonong sambit nito ng pagsalikupin ng kanilang mga palad. Nabigla pa siya sa ginawa nito. Aangal din sana siya at babawiin ng kamay, ngunit nang marinig ang tinig ng isang may edad na lalaki na ngayon ay papalapit sa kanila, ay nagpaubaya na lamang siya sa palabas na ginagawa nito. "Magandang tanghali ho, Mang Tommy." May ngiti sa labing bati ni Alejandro sa lalaking nangangalaga ng kanilang isla, pati na ng kanilang White House, nang tuluyan itong makalapit sa kanila. Hindi pa umaalis ang chopper dahil hinihintay ng piloto ang pagpasok ng mag-asawa sa White House. Iyon kasi ang bilin dito ng Donya. "Magandang tanghali din sa inyo, Sir Andro." Balik na bati nito sa binata. Napangiti si Alejandro dahil matagal na rin ang huli niyang marinig ang ibinigay na palayaw sa kanya ng yumaong ama. Binalingan ni Mang Tommy si Mercedes kaya't ngumiti ito at ganun din to sa kanya. "Kayo na humarahil ang sinasabi ng Donya na asawa ni Sir Andro.
Kay ganda mong dalaga. Hindi nakataka-taka kung bakit nabihag mo ang puso nitong si Sir Andrew. Buong akala ko talaga hindi na muling iibig ang uniko iho ng mga Salazar. Naputol sa hangin ng iba pa sanang sasabihin ng may edad na lalaki. Nang tumikhim si Alejandro. Alam kasi ng matanda ang masaklap na sinapit niya sa babaeng unang inibig. Dahil sa isla siya tumakbo upang pahilumin ang nasugatang puso. Lasing siya noon at dahil lang sa alak, ay nasabi niyang lahat ang nangyari sa pagitan nila ng babaeng bumiyak sa kanyang puso. Salamat po. Ako nga po pala si Mercedes. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Mang Tommy. Matamis ang ngiting ibinigay niya sa matanda. Naglahad din siya ng kamay rito na agad naman itong tinanggap. Curious man sa nalaman ay ipinagsawalang bahala na lamang yun ni Mercedes. Dahil wala naman siyang karapatang magtanong at mangungkat sa nakaraan ng taong umupa lamang naman sa kanya. Inaya na sila ni Mang Tommy sa loob ng White House dahil meron umano itong hinandang pagkain para sa kanilang dalawa. Nagpaalam na rin to dahil meron pa umano itong gagawin sa labas. Wala silang kamalay-malay na ang wine na nasa kupitan nila ay nilagyan ng gamot na makakatulong upang magtagumpay ang plano ni Ginang Aurora na magkaroon ng mas marami pang apo. May lahi silang kambal, kaya't nasisiguro na ng ginang ang dalawa o di kaya'y 3 apo sa panganay nitong anak. Alejandro, iyon nga palang sinabi ni Mang Tommy. Anong ibig niyang sabihin? Hindi niya talaga kayang pigilan ang sarili na hindi yun itanong sa kanyang asawa. Alam nito ang lahat-lahat sa kanya. Dapat lang naman siguro na malaman rin niya ang lahat-lahat dito para maging patas naman sila. It was all in the past. Walang gana nitong sagot. Nakagat niya naman ang ibabang labi dahil nagiging unfair to sa kanya. Samantalang si Alejandro naman ay napapabugan ng hangin. Kalista, yun ang pangalan ng babaeng pinag-alayan ko ng binata kong puso noon. I gave everything to her. Ngunit hindi pa rin naging sapat. Nagkulang pa rin ako para sa kanya. Wala kaming maayos na break-up. Basta na lang akong lumayo nang malaman kong nakikipagrelasyon siya sa isang mayamang negosyante. Buong akala ko na ibibigay ko na ang lahat-lahat sa kanya. Hindi pa pala. Nagpakasal siya sa matandang bilyonaryo. Matapos nun wala na akong naging balita sa kanya dahil nag-migrate na sila sa States. Salaysay nito habang nakatitig ng mataman sa kanya. Wala siyang maramdamang sakit at panghihinayang sa tono nito. Marahil ay matagal na itong nakalimot sa unang babae sa buhay nito. Tumangu-tangu siya tsaka inabot ang kopita. Inamoy niya na muna yon bago tikman. Matamis na mapait. Komento niya na ikinangiti ni Alejandro dahil wala man lang itong naging komento sa lahat ng sinabi niya. This girl is different. She's truly amazing. Komento ng kanyang isip. Tapos na silang kumain kaya't sinimsim na rin ni Alejandro ang laman ng kanyang kupita. Saktong 12:00 ng tanghali, ipinasya nilang manood na lamang muna ng palabas. Mainit kasi ang panahon sa labas. Hindi magandang maglakad-lakad sa tabing dagat. Sa hapon na lamang sila mamamasyal. Sinimulang buhayin ni Alejandro ang malaking TV nang makaramdam siya ng matinding pag-iinit. Nilingon niya ang katabi na nagpapaypay ng sarili nitong kamay. Butil-butil ang pawis nito. Mama! Hiyaw ng kanyang isip sapagkat hindi ordinaryong init ang nararamdaman nila. Malakas ang aircon ngunit pakiramdam nila'y sinisilaban sila. Ano bang nangyayari, Alejandro? Bakit sobrang init ng katawan ko? Tsaka, bakit parang may kung anong nakakakiliti sa loob na gustong ko mawala? Ano ba ito? Si Mama, tiyak ko na siyang may pakana ng lahat ng ito. Pumasok na sa silid mo. Maligo ka pagkatapos ay matulog ng sa ganon. Maibsan ang init na nararamdaman mo. Epekto yan ng gamot na inihalo sa kung alin mang kinain o ininom natin. Malakas ang kutob ko. Na droga para sa pagtatalik ang nakapasok sa sistema natin. Kaya pakiramdam natin para na tayong sinisilaban. Paos at hirap din itong sabi. Gustong umiwas si Mercedes nang magtanggal ng pang-itaas si Alejandro. Ngunit ayaw sumunod ng katawan niya. Tila ba mayroong sariling pag-iisip ang katawan niya dahil unti-unti niyang inilalapit ang sarili sa lalaki. Hanggang sa abutin niya ang mukha nito.
Sunod niyang ginawa ay tumingkayad at inabot ang matamis nitong labi na kay sarap hagkan. Hindi totoo ang sinabi niya na magaspang ang labi nito. Kabaliktaran, sapagkat napakalambot at napakatamis ng labi nito. Nahihirapan na akong magpigil, Mercedes. Ayokong gawin ang bagay na batid nating pagsisisihan natin hanggang sa bandang huli. Hirap niyang sabi, matapos kumawala sa nakakaliyo at nakakapanghina nitong labi. Hindi ko na kaya. Pagmamakaawa niya. Kakaibang sakit ng kasi ngayon ang bumabalot sa pang-ibaba niya. Ang sakit na ng puson ko, honey. Sa sinabi nitong yun ay tuluyan ng naputol ang pisi ni Alejandro. Ang pagtawag nito sa kanya ng honey ay mas lalo lamang nagpalala sa init na kanyang nararamdaman. Kinabig niya ang batok nito at pinagdaop ang kanilang mga labi. Sinalo niya rin ang pang-upo nito hanggang sa tuluyan niya itong dalhin sa master's bedroom, kung saan siya dapat na magpapahinga nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang nag-aalab na mga labi. Maingat na inihiga ni Alejandro ang babae ngayon ay nagpapahibang sa kanya. Pinakawalan niya muna ang labi nito upang humingi ng paumanhin sa gagawin niya. Halos bawian ng ulirat ang dalaga nang tuluyang maramdaman ang binata sa loob niya. Mahigpit siyang yumakap rito hanggang sutuluyan nilang maabot ang sukdulan. Matinding pagpipigil ang ginawa ni Alejandro nang tuluyang makatulog ang inangking dalaga. Isang beses lamang ang pagkakamali na gagawin niya. Wala ito sa plano ngunit dahil sa pilyang ina, kaya niya nagawang pakialaman ng babaeng asawa niya lamang sa papel. Aaminin niyang meron ng puwang sa puso niyang dalaga. Ngunit hindi yun basihan para sungkitin ang iniingat-ingatan nitong yaman. He was her first at napunlaan niya ito. Maingat siyang bumangon. Kinumutan niya rin ang dalaga bago niya pinulot ang nagkalat niyang saplot. Tinapunan niya muna ng tingin ang mahimbing na natutulog na dalaga at mahina ritong humingi ng tawad bago tuluyang lumabas ang sariling silid. Nasa bulsa niya ang kanyang cellphone kaya't dinukot niya yon. Tinawagan niya ang kilalang engineer na siyang inatasan niyang mamahala sa ipinapagawa niyang clothing store. Ayon sa kausap, ay aabuti ng mahigit 1 buwan bago matapos ang kanyang ipinagagawa. Sinabi niya naman na kung merong mas ibibilis pa sa 1 buwan ay gawin ito, kahit na magdagdag pa siya ng ilang milyong bayad dito. I'll try our best, Chairman, sagot ni Engineer Fajardo. Hindi na siya sumagot pa't ibinaba na lamang niya ang linya. Kulang-kulang 1 milyon ang idinonate niya sa orphanage ng mga bata at ng mga matatanda kaya't panatag ang loob niya sa mga ito. Napabugan ng hangin si Alejandro bago tuluyang pumasok sa guest room. Meron siyang ilang damit doon, kaya't meron siyang magagamit na pamalit kahit na hindi siya bumalik sa inuukupang silid. Matapos maligo ay pinasya niyang magtungo sa minibar. Kailangan niya ang sipa ng alak para maramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Tumayo na siya at susuray-suray na nagtungo sa sofa. Doon niya na piniling matulog dahil hindi niya na kayang umakyat pa ng hagdan. Kinaumagahan ay naunang nagising si Alejandro. Nagising kasi ito dahil sa narinig na ugong ng lumapag na chopper. Bumangon siya habang hawak ang sentido. Lumabas siya ng White House upang alamin kung sino ang lula ng chopper na lumapag. Kalista? Mahinang usal niya nang bumaba ng chopper ang malamodelo sa ganda at singputi ng gatas na balat ng babae. May ngiti sa labi nitong humakbang palapit sa kanya. Wala siyang ibang nararamdaman sa babae. Blanko niya lamang itong tinitingnan hanggang sa huminto na ito sa harapan niya. Tinanggal na rin ito ang sunglasses na suot, kaya't bumungad sa kanyang paningin ang abuhin nitong mga matang katulad din sa kanya. Parehas kasi silang half kaya't abuhin ang kulay ng kanilang mga mata. I finally found you! I waited a long time for the right time just for this day to come. Let's fix everything, babe. Let's get back to the way we used to be. Let's get married and let's have children you dream of. Galak nitong sabit walang paalam na inabot ang kanyang labi. Ganoong tagpo ang nakita ni Mercedes nang dumungaw ito sa bintana. Pakiramdam ng dalagay na hati sa 2 puso niya. Hindi niya dapat ito maramdaman ngunit hindi niya mapigilan. Mahal niya na ang taong umupa lamang naman para maging asawa siya.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kasabay ng pagtulo ng namuong luha sa kanyang mga mata. Walang espesyal sa nangyari sa kanila, dahil sanhi lamang yun ang gamot na pumasok sa sistema nila. Wala kang laban sa maladyosang ex niya. Natulungan mo na siya, Mercedes. Sapat na yun para tigilan ng kalokohang to. Mapait niyang sabi. Hirap man dahil sa napunit niyang hiyas, ay bumangon pa rin siya at naglinis ng katawan. Ipapatigil niya ng kalokohang ito habang maaga pa, habang hindi pa masyadong malalim ang sugat sa puso niya. Tinapos niya na ang paglilinis ng katawan. Lakas loob siyang bumaba. Pigil-pigil niyang matinding kirot. Nabungaran niya si Alejandro sa salas. Nilibot niyang tingin ngunit wala ang babaeng kahalikan nito kani-kanina lamang. Nilinis niyang lalamunan bago rito lumapit. Agad naman tong napatayo nang makita siya. Mercedes. Alalang sambit nito sa pangalan niya. Gusto ko nang umuwi sa bahay kanlungan kung saan ako nabibilang. Ayoko nang ituloy ang palabas. Umaatras na ako. Wala na rin akong pakialam sa kasunduan natin. Basta, iuwi mo lang ako. Diretsahan ngunit pigil ang luhang utos niya rito. Dahil ba sa nangyari? Malungkot ang boses nitong tanong, kaya't mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Sinubukan nitong abutin ang palad niya ngunit iniwas niya yon. Walang kinalaman ang nangyari sa atin. Mahina niyang tugon. Mercedes, iyong nangyari, espesyal yun sa akin. Hindi ka rin pwedeng umatras. Mahina ang tono nitong sabi. Pigil ang luhang umiwas siya rito ng tingin. Napagkasunduan natin na kapag may isa sa atin ang mahuhulog ay ititigil na natin ang kalokohang ito. Talo ko dahil nahulog ako sa'yo. Kaya pakiusap lang. Habang maaga pa, itigil na natin to. Sabihin mo na sa mama mong lahat na isa lamang itong pagpapanggap. Kailangan ko ng annulment. Lalayo ko't kalilimutan ko ang mga nangyari. Matatag niyang sabi. No, hindi ako papayag. Hindi pwede. Mariing tanggi nito kaya't inis niya itong binalingan ng tingin. Ayaw mo akong pakawalan dahil gusto mo ng daladalawang tinutuhog mo, ganun ba? Puno ng hinanakit niyang tanong rito. Nangunot naman ang noon ni Alejandro dahil hindi niya maintindihan kung saan ito nakukuha ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Hindi kita maintindihan. Mababa ang tonong sambit niya. Mapaklang ngumiti si Mercedes. Maang-maangan? Subukan mo kayang humarap sa salamin at nang makita mo yung labi mo na animoy pinapak ng bubuyog dahil sa pamumula. Taklesan niyang sambit. Napailing-iling naman si Alejandro sapagkat batid niya na kung saan ito hinuhugot ang mga paratang sa kanya. Nakita sila nito ngunit hindi nito nakita ang pag-iwas niya. Kaya sa gilid lamang ng labi niya dumampi ang labi ni Calista. You saw the scene earlier, but you didn't see it entirely. She planned to kiss me but I avoided. You didn't even see what I did to push her away. Wala na siyang halaga sa akin, Mercedes. Bumalik man si Calista ngunit hindi niya na maibabalik ang dating pinagsamahan namin. I want someone else. With her, I see the future. With her, I can see what I've been dreaming about for a long time. Inabot niya ang palad nito at marahan yung pinisil. Hindi lang naman ikaw ang nahulog. Parehas lang tayo kaya't walang rason para itigil natin to. Gusto kita, Mercedes. Hindi ko alam kung saan at kung papaanong nagsimula ang lahat. Basta na lang akong gumising isang umaga na itinitibok ka na ng puso ko. Gustong gusto kong marinig mula sa iyong napili kong endearment para sa atin. Nakakahiyamang aminin ngunit kinikilig ako sa tuwing sasambitin mo ang endearment na gusto ko para sa ating dalawa. Let's make it official, honey. Alisin na natin ang pader na nakaharang sa mga puso natin. Hayaan natin ang puso nating tumibok at maging masaya. Mahal kita, Mercedes. Mahalaga ka at espesyal. Gusto kong makasama ka. Gusto ko ring alagaan ka pati ng magiging bunga ng pagmamahalan natin. Mahal kita. Mahal mo rin naman ako, hindi ba? Oo. Mahina niyang tugon. Bigla na lang nilipad ng hangin ng inis at selos na nararamdaman niya kanina nang sabihin ito sa kanya ang tunay na nararamdaman. Sa isip-isip niya ay maigi na rin ang pagiging overacting niya dahil kung hindi siya umalma
Baka hindi pa rin sila nagkaaminan. Say that you love me too, honey. Malambing nitong utos sa kanya. Naipikit niya ang kanyang mga mata nang haplusin nito ang kaliwa niyang pisngi. I want to hear the words that you love me too. Say it, honey. Paus ang boses nitong pakikiusap sa kanya. Napalunok siya kasabay ng dahan-dahang pagmulat ng kanyang mga mata. Sinalubong niyang magaganda nitong mga mata. Gusto rin kita. Nahihiyang pag-amin niya. Malawak ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Alejandro. Seryosohin at totohanin na natin ang lahat. We will get married in the church and make sure that the people who are special to us can attend. I don't have a ring yet, but I want to get the answer from you, Mercedes. Honey, are you willing to be with me forever? Is it okay if I add my last name to your name? Masuyo at puno ng pagmamahal nitong tanong. Isang matamis na ngiti ang ngayon ay gumuhit sa labi ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Ang puso niyang nahati kanina ay muling nabuo. Mabilis siyang tumango na labis namang ikinatuwa ni Alejandro. Sa sobrang tuwa nito'y niyakap siya at binuhat hanggang sa umikot sila nito. Thank you. Bulalas nito at dahan-dahang inangkin ang kanyang labi. Dinala ni Alejandro ang kamay niya sa batok nito. Ipinilupot rin ito ang kamay sa bewang niya. Kakaibang init ang ngayon ay sumasakop sa buong sistema nila. Hindi na ito ng anumang gamot. I want more than a kiss. Gusto kong maramdaman kang muli. Paus ang boses na sambit nito ng panandalian nitong pakawala ng kanyang labi. Walang pag-aalinlangang tumango ang dalaga, sapagkat maging siya ay gusto rin na muling maramdaman ang mahal niya. Naramdaman niya na lamang ang pag-angat. Kumapit siya rito ng mahigpit at tinugon ng matamis nitong halik. Pakiramdam niya ay isa siyang babasaging kristal sa sobrang ingat nito sa kanya. Sinalo nito ang likod ng ulo niya nang dahan-dahan nitong ilapag sa ibabaw ng kama. I love you. Pangako nito habang nakatitig ng mataman sa kanya. Makikita mo talaga sa mga mata nito ang labis-labis na pagmamahal para sa kanya. Mahal din kita, Alejandro. May ngiti sa labing pangako niya rito. Pinataka nito ang noo at tungki ng ilong niya. Ganon din ang magkabilaan niyang pisngi hanggang sa muli nilang pinagdaop ang kanilang mga labi. Muli nilang ipinaramdam ang pag-ibig sa isa't isa sa ibabaw ng malambot na kama nilang mag-asawa. Pagbalik natin ng Maynila, dadalaw tayo ng kanlungan. Sasabihin natin kay Mother Agnes ang lahat. Iimbitahan rin natin sila sa gaganapin nating kasal. Tsaka ko nilang ibabalita kay Mama kapag naisaayos ko na ang tungkol sa kasal natin. Kapag kasi sinabi ko agad kay Mama, paniguradong magpipresenta na naman yun na trumabaho ng lahat. At ayoko ng ganun. Dahil gusto ko, ako ang umaasikaso ng lahat dahil kasal natin yun. Napangiti siya at hinagka ng noo ng nakangiti at nakikinig lamang sa kanya na asawa. Sino mag-aakala na hantong tayo sa ganito? Sobrang saya ko. Salamat honey dahil tinanggap mong offer ko. Kung hindi mo siguro tinanggap baka malungkot pa rin ang buhay ko. Isinusubsob ko pa rin marahil ang sarili ko sa trabaho. Patuloy na nilalaro ni Alejandro ang buhok ng kanyang asawa habang nakadantay ang binti at kamay nito sa kanya. Nasa ilalim sila ng kumot at mas piniling ipahinga na ang katawan sapagkat plano nilang bumalik na ng Maynila bukas. Ngunit bago yun ay susulitin muna nilang ilang oras pang bakasyon sa isla. Sa susunod na lamang nila susulitin ang pamamalagi sa isla kapag nabasbasan na sila ng pare. Parang panaginip lang ang lahat. Maging ako hindi makapaniwala ng isang katulad mo. Mahuhulog sa dukha at simpleng katulad ko. Hindi naman ako ganun kaganda. Tipikal lang naman akong babae ngunit na-inlove pa rin sa akin ng chairman ng Salazar Empire. Salamat. Salamat sa pagmamahal. Sobrang saya ko dahil ako ang napili mong pag-alayan ng iyong puso. Natupad na rin sa wakas ang isa sa mga pinapangarap ko. Isang lalaking magmamahal sa akin ng tapat at aayain ako ng kasal. Buong akala ko nga'y matutulad ako kay Mother Agnes na matapos sumubok ay nabigo lamang. Salamat dahil binigyan mo ng katuparan ng pag-ibig na hinahangad ko. Mahal kita, honey. Mahal din kita. Masuyo nitong tugon sa kanya. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa habang nakatanaw sa labas ng bintana kung saan kitang-kita nilang maaliwalas na kalangitan.
Sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. Magpapahinga na lamang sila saglit nang sa ganun ay mabawi nilang lakas na nawala sa kanila kanina. Hapon na rin ang magising ang mag-asawa. Naligo na muna sila ng sabay bago sila bumaba. Tinawagan ni Alejandro ang katiwalang si Mang Tommy para magpahanda rito ng hapunan. Sa dalampasigan, magkahawak ang kamay ng mag-asawa habang naglalakad. Suot nilang regalo ni Aurora na cocktail dress at Hawaiian sleeves na bumagay sa kanilang dalawa. Meron pang two-piece ngunit walang plano si Mercedes na ibalandra ang katawan na para lamang sa asawa niya. Successful ho ang plano ninyo, Doña Aurora. Kitang-kita kong lambing at pag-ibig sa mga kilos nila. Plano na nga po pala nilang bumalik ng Maynila bukas dahil plano nilang magpakasal sa simbahan. Hiling ko lang po, Doña, na hayaan yung kumilos ngayon si Sir Andro. Ani ni Mang Tommy habang hawak ang telepono na nakadikit sa isa nitong tenga. Naku, salamat naman sa Diyos. Huwag ka mag-alala, Tommy, dahil wala naman akong gagawin ngayon. Hahayaan ko ng panganay ko. Pauwi na rin ako ng Pinas kasama si Aviana. Hindi pa makakasama si Annalyn dahil kapapanganak pa lang. Galak nitong wika na ikinatuwa naman ng matandang lalaki. Natapos ang usapan ng dalawa nang magpaalam ng ginang. Natapos na rin ng matandang lalaki ang hinahandang hapunan, katulong ang dalagitan nitong anak na si Lian. Gutom ka na ba? Malambing na tanong ni Alejandro habang nakaupo sila sa buhangin at nakatanaw sa tahimik na karagatan. Yakap niyang asawa mula sa likod. Nakasandal to sa matipuno niyang dibdib, kaya't amoy na amoy niyang mabango nitong buhok. Medyo, ikaw. Nagugutom na rin, pero ibang gusto kong kainin. Pilyong sambit niyang ikinainit ng pisngi ng asawa niya. Pinalo nito ang kamay niya na ikinatawa niya. Pasaway ka ha? Halika na. Bumalik na tayo dahil ayoko nang magpakain ulit. Time out na muna. Tsaka na lang kapag nakasal na ulit tayo. Inalis niya ang kamay nitong nakayakap sa kanya. Tumayo na siya at hinila ito. Kapag nagtagal pa sila ay baka hindi na talaga siya makalakad. Tatawa-tawa namang nagpatangay sa asawa si Alejandro. Binibiro lang naman niya ang asawa. Pagpasok nila sa White House ay sumalubong agad sa kanilang nakakatakam na amoy ng inihaw na isda. Nagtungo agad sila sa hapag. 4 na klase ng lamang dagat ang nakahain sa hapag. Natakam silang pareho. Inaya na rin nilang mag-ama sapagkat hindi naman nila mauubos ang pagkaing hinanda ng mga ito kung sila lamang ang kakain. Matapos kumain ay tinawagan na ni Alejandro ang kanilang piloto. Maaga silang aalis bukas. Inaya na nilang mag-ama na sumama ngunit tumanggi ang mga ito dahil hindi maaaring iwanan ang bedridden na ilaw ng kanilang tahanan. Nagbigay naman agad ng tulong si Alejandro sa matandang lalaki. Laking tuwa ni Mang Tommy kaya't napayakap ito sa kanya. Napakabuti niyang talaga. Mahinang usal ni Mercedes nang hindi sinasadyang makita ang palihim na pag-abot ng sobre ng kanyang asawa sa matandang katiwala. Tuluyang sumapit ang umaga. Handa na rin sila sa paggayak. Sa pagsampa nila sa chopper ay pinatulog na muna ni Alejandro si Mercedes. Tanghali na rin ang tuluyan nilang marating ang Maynila. Nagulat pa sila nang mabungaran ng mag-inang Aurora at Aviana. Hindi ni Mercedes inaasahan ng mainit na pagtanggap sa kanya ng ina't kapatid ng kanyang asawa. Pinag-usapan na agad nilang kasal. Maluha-luha pang dalaga sapagkat naramdaman niyang pagmamahal ng isang ina sa katauhan ng ina ng asawa. Ganito po palang pakiramdam na may yakap ng isang ina. Ang sarap po sa pakiramdam, Mama. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Nasa loob sila ng silid ni Aurora dahil ni-request nitong magbanding sila mga babae. Ayaw pa sana ni Alejandro ngunit dahil nais rin ni Mercedes na makabanding ang ginang, pati ng kapatid nito kay magkasing edad lamang ang dalawa. Kaya't madaling nagkagaanan ng loob. Kinabahan pa nga si Mercedes dahil mukhang mataray ang dalaga. Ngunit hindi naman pala dahil katulad ng ina at ng kapatid nito, mabait rin to. Nakausap niya rin through video call ang bunso ng mga ito na si Annalyn na ubod ng lambing. Natawa si Mercedes sa sinabi sa kanya ni Aviana. Pinawi niya na rin ang tumulong luha. Pasensya na, sobrang saya ko lang talaga. Sambit niyang ikinangiti ng dalawang babae. Niyakap siya ng mga ito hanggang sa muli siyang pagsukatin ng mga regalo nitong dress at sapatos.
Inabot ng 1 buwan ng paghahanda sa engrandeng kasalan. Lahat ng malalapit sa kanila, saksi sa sumpaan nilang mag-asawa. Lumipas pa mga buwan at tuluyan na ring iniluwal ni Mercedes ang triplets nila ng mahal niyang asawa. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nakaya niyang i-deliver ng normal ang kanyang mga anghel na pinangalanan nilang Mercedita, Miraculous at Alexandra. 2 anghel na babae at 1 lalaki na pinuno nila ng pagmamahal. Ang clothing store na itinayo ni Alejandro para sa asawa ay mas lumawak pa sapagkat mahusay sa pagguhit ng magagandang kasuotan si Mercedes. Mas nakatulong pa sila sa orphanage. Hindi na nila pinlano pang bumuo muli sapagkat hindi biro ang pagsilang ng 3 supling. 1 buwan bago tuluyang makarecover ang katawan ni Mercedes. Sa ngayon ay kontento at masaya silang mag-asawa. Merong dumarating na problema ngunit nare-resolbahan naman agad nila. Magkahawak kamay at sabay-sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. Nasa loob sila ng simbahan sapagkat ngayon ang 10 wedding anniversary nila. Mas pinili nilang i-celebrate ang espesyal na araw nila sa bahay ng Diyos kasama ang 3 nilang anak. I love you, honey. Sabay nilang usal nang matapos ang misa. Wakas!